you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
pag-ibig mo ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Walang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Di na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Amen. Ready. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Sa'yo ang langit. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh, good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Good morning Dito po. ngayon, mga kapatid, si Jethro tsaka si Moses. Oh, si Jethro tsaka si Moses. Magbiyenan. Nakuha ka agad. Oo. Magaling kumuha si Sister Sally. Amen. Ano, ha? Sige, magdasal muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Lord, maraming salamat po sa kahapon na kayo ang nanguna sa amin sa proteksyon, sa provision, at salamat sa mahimbing, masarap na pagtulog at masiglang paggising. Salamat po, Lord, sa aming kalusugan na kayo ang aming
source ng kagalingan. Salamat din po, Lord, sa aming bubong. Salamat po, Lord, sa aming kitchen. At salamat din po sa strength that comes from you sa paghayo ng mga Kristiyano, mga manggagawa ni Lord, para ipaabot ang iyong mabuting balita, balita ng buhay, aming kaligtasan. Ngayong umaga, Lord, may the words of our mouths and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oh, Brother Joben, kamustahin naman natin yung ating mga kapatiran dyan, lalo na sa East, Karangalan. Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil ito, nandito ako ngayon sa Good Morning Jesus. Dahil sa totoo lang, talagang hindi ako sanay na ganito. Kaso kahapon na one-on-one ako ni Pastor na kung pwede ako ngayon. Kaya walang, di ba kasabihan na let's go forward. Kaya no retreat, no surrender. Kaya thank you Lord at ito nga, hindi nga ako nakauwi pa sa bahay dahil doon ako natulog kina Minister Jeep dahil maaga daw. Kaya sabi ni Sister Wife Hindi kaya hinanap pang? hinanap niya, bakit hindi ka uwi? Sabi niya sa akin hindi na ako makahindi kay Pastor dahil ikaw nga, sabi ko, hindi mo ko sinasamahan sa hirap. di bali, sabi niya, ako naman sa linggo. Kaya, thank you Lord. Batiin niyo si Mamang. Mamang, nandito na ako ngayon. Magandang umaga sa iyo. Alam ko, hindi mo ko iniiwan. Kaya, thank you Lord. Amen. Yun nga, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid sa kay Kristo. Lalong-lalo yung mga kamag-anak, na yung mga kamag-anak ko sa probinsya na patuloy din silang nakikinig sa banal na salita na inihayo ng ating mga manggagawa. Ganoon din mga kapatiran na sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Naway ay tayo'y laging nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po. Amen. Akala ko pang hindi na kayo matatapos Hindi, okay yan, okay. Hindi, kasi yung ating pag-aaral walang katapusan Sabi ni Brother John, tayong mga Kristiyano, sabi niya, kasi si brother ay military, kaya no retreat, no surrender. Ayun. Kaya sa mga military, tama ba yung motto na obey first before you complain? Opo, Pastor. At saka nung nag-training kami, hindi kami tinuruan ng kung paano yung umatras Kailangan laging sugod. Yun. Yung toro sa amin na Yun, di ba sa Sugod. Bible, di ba, yung soldiers, Apo. tapos andun yung athlete, andun yung farmers. So, yan ang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Amen. Thank you, Lord. Minister Jeff, baka yung Yan. iyong mga prayer meetings dyan. Yan, yung mga kapatiran po natin. Yan. Dito muna sa loob. Kamusta po ang buhay? Yan. At laging sinasabi natin, every gising is a blessing. No? Alam ko na tayo po ay punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin na patuloy na sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus sa news. North, East, West, and South. Maging po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa na patuloy na nakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumaating lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. At good morning din po sa ating mga kapatid. Yan, kay Sister Lorna Fehi na laging present sa ating Good Morning Jesus. At nakita ko rin dyan si Nanay Aning, ang biyena ni Ninong Fred, ni Pastor Fred, Good morning po, Nay. At
kay Sister Linda Javier. Yan. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Yan. Nawala ang aking ano. Ayan. Minister Jeff, ito yung ating word of the week. Apo, memory verse. Memory verse of the week. Apo. Pakibasa naman, please. Isaiah 1:19. Yan, ito po yung nakalagay. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Amen. Sa Tagalog po, Pastor Alex. ikaw na. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ayan, amen. you, Mga Lord. kapatid, ang ating Thursday na GMJ ay tungkol sa communicable tsaka incommunicable attributes of God. Amen. Ayan. Pag sinabi kasi nating communicable attributes, una, pag sinabing attributes, ano ba ang ibig sabihin sa inyo, Minister Jet? Katangian? Katangian. Oh, it is Apo. an inherent characteristic that will distinguish yung kanyang identity. So, yon ano ha? Apo. At ang incommunicable attributes of God, wala sa tao yon. Wala sa- opo. Oo, wala sa tao. Ayan, nasa Panginoon Diyos lang. Pero meron naman siyang communicable attributes na pwede nating mapasa atin to a certain extent kasi finite tayo, di ba? Amen. So, ang pinag-uusapan natin ay itong halos isang buwan na, no? Minister Jeff? Opo. Opo, The Pastor. communicable and incommunicable attributes of God. So, yan ang ating pinag-uusapan. At meron tayo ngayon kasama ngayon. Nung nakaraang Webes, natatandaan mo ba yung ating communicable attributes na pwedeng mapasa atin? Merciful. Tsaka, persistence. Nung nakaraan, hindi masyado na, no? Ako po kasi nasa outreach po ako. Nasa outreach. At andun yung Hindi ko na-replay. faithfulness tsaka goodness. Amen. Ayun. So yung katapatan, communicable attribute ng Panginoon Diyos, pwedeng mapasa atin. Pero siyempre hindi naman tayo perfect. Kaya yung communicable attributes niya ay hindi natin pwedeng mapantayan. Amen. Pero dahil sa ating paglago sa Panginoon Diyos, sa ating palagi ang pag-aaral at pagtalikod sa katulad dun sa Efeso 4, pagsuot ng bagong kasuotan at talikdan yung lumang kasuotan, nagiging meaningful ang communicable attributes of God na napasa atin or transmitted sa atin. Kaya yung goodness, faithfulness, salamat dahil sa ating pakikipag-ugnay kay Kristo Jesus, bago na tayong nilalang. And binabago tayo ni Lord day by day. Nandito ngayon, unahin ko muna si Tatay. Wag ko naman tawagin Tatay dahil hindi naman kami nagkakalayo ng edad. Apo. Matanong ko lang po, wag ko na rin po buuin. Brother, Pastor. ilan na ba how young are you? Magsi-71 na, Pastor. 71. So, hindi ko tatawagin Tay. Kasi 69 ako eh. Hindi pala po kayo So, nagkakalayo. hindi kami nagkakalayo ng edad. So, brother. Ayan. Opo, Pastor. Isang taon lang naman, Pastor, ang pagitan natin. Pero naiinggit ako sa iyo hindi namang inggit na asing inggit sa iyong pangangatawan at kalusugan. Alam kong physically fit, tsaka sa Bible naman yan, physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable. At meron pa nga akong buhay na kasiyasiya at ganap. Kamusta po ba? Kasi di ba, attributes ng Panginoon Diyos na communicable. Nakita ko po sa inyo yun yung goodness. Kamusta po ba yung inyong journey sa gawain kay Lord? Kailan po ba kayo tinawag ni Lord? At kamusta po ba? Bago i-share ko, Pastor,
Basahin ko muna sa mga awit 21:15. Kapag sila'y tumawag, laging inanda ako na sila'y pakinggan. Sasamahan, kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at aking pararangalan. Kaya, yun nga pastor, yung nagsimula nung bago ko tawagin ng ating Panginoon, ay binigyan ako ng kamangha-mangha na kasi nung nakatira kami sa Fort Bonifacio, si Maricho noon, mataas ang lagnat. Noon ni Sister White, sumasama na sa gawain na, kasi pumunta doon yung auntie niya na sinabi gano'n na umatin siya ng mga, ganito umatin kayo. Pero sa ibang community, sa PICC, mataas ang lagnat. Pupunta kami doon. Ang lakas ang ulan. May dala lang kaming banig. Payong. Doon ipinakita ng Panginoon na mataas ang lagnat ni Maricho. Maliit pa. Pero magdamag yun, pastor, na pero kinaumagahan. Thank you, Lord, dahil wala, parang nagdahilan lang yung bata. Kaya doon ako namangha. Hanggang noon, tuloy-tuloy na kaming, dahil doon ko nakita na ang ating Panginoon ay kaibuti niya sa ating lahat. Kaya simula't simula noon, yun, yung pati yung mga aking bisyo, unting-unting nawala na. Sa tutuusin lang, hindi ako talaga ninigarilyo. Yung inom lang talaga. Kasi pag sa inuman, pag nakaupo sa inuman, hindi muna ako mapapatayo. Pag uwi ko, para kung si Kristo na may katabing dalawa, pastor, bit-bit nila ako talaga. Kaya galit na galit si Sister Wife nung ako talagang nag-inom. Yung panganay namin nasa ospital kami, bagong panganak. May kamag-anak ako doon na nagtatrabaho sa hospital. Katabi niya lang yung bahay niya na may tindahan. Sabi niya nung panganak na si Sister White na sa kanyang kwarto, sabi niya, punta mo na sa bahay. Inom muna tayo. Hindi, ako naman talagang matakaw sa, excuse the word, na ko sa pag-inom. Iniwan ko siya. Yung pagbalik ko, galit na galit dahil ikaw talaga hindi mo malis-alis yung pag-inom mo, sabi niya. May anak ka na. Sabi niya, ibang nagpalit yung lampin yung anak mo, nasaan ka? Sabi ko, sorry. Ganon din, nung pag-uwi namin, pumunta yung mga pinsan ko, yung mga kabarkada. Nako, niyaya naman ako, inom na naman. Yun, kaya galit na galit sa akin yan. Kaya thank you, Lord, pero dahil sa grasya ng ating Panginoon, nawala yung aking pag-iinom na dahan-dahan, 1994 ata, nung lumipat kami sa Karangalan. Tama-tama, mayroon din palang gawain doon. Yung si Sister P. Niyaya si Sister Wife, kasi hindi na kami umatin sa ibang community. Sana, sabi niya, mayroon tayong maatinan doon. Tama-tama, talagang si Lord laging ang gumagawa ng paraan para tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi noon yung asawa ni Sister Mona, nung nagpapagawa ko ng bahay, may mangga doon na, may rin ng inuman yan, lagyan mo na ng, sabi niya, halika muna dito, inom tayo. Ako hindi ako umurong sa inuman gin man, o pag wala na ang mainom, yung sa amin, syuktong at sa kanilang orange. Ganyan ako, pastor, mag-inom. Pero pag uwi, kailangan mayroon kang planggana, arinula, para kasi pag ako talaga nakainom, talagang, ganyan, pastor. Pero kahit ako na nag-iinom, pero hindi ako nagwawala. Kaya yun lang, maliban lang kung hindi ka makarinig ng yung salitang hindi maganda. Kaya thank you, Lord, pero ang Panginoon talaga siyang nagpapabago sa ating lahat. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat dahil pati mga kamag-anak medyo nabahaginan din ng ating Panginoon ang kanyang banal na salita. Yun, salamat sa ating Panginoon. Kaya
kaibutihan ng Panginoon dahil siya lahat ng nagpapabago sa atin dahil kung tayo talagang wala. Kaya ako, numero uno ako talagang kailangan malaking kasalanan ko sa ating Panginoon dahil sa kanyang sa kanyang mga 10 utos, 2 ang nalabag ko doon dahil matindi. Pero yun lang ang laging pinapanalangin sa ating Panginoon na ako'y patawarin dahil mabigat yun dahil utos ng Diyos yun Kaya, di ba na-share ko yung pastor na mayroon? Tama. Pero ang ating Panginoon Diyos, di ba sabi niya na if we confess our sins to God, He is faithful. 1 John 1:9. I know that you have done such thing. At salamat at yung communicable attributes of God na banggit po ninyo, it is the goodness of God. Tayong lahat, naranasan natin. Kung maalala nyo nung Martes, ang ating lesson is about the power gifts ng Holy Spirit, yung faith, miracles, and healing. So yun ang naganap po sa inyong binabahagi ngayon na nagwo-work at yung pababagong buhay, it is still the Lord. If anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. So yung goodness of God kasi represents everything that God is, everything that God has, and everything that God desires for us to experience. Yun yung communicable attributes of God na mapapasa atin. At alam ko naman yung kabutihan. Ma-share ko lang kung maalala mo. More than a decade ago, naging instrumental po kayo para sa protection sa akin at para ma-put yung evil ways that surrounds us in a certain way. At kung maalala rin ni Jeff, siya yung nagmaneho. Kaya that was more than a decade ago. And yung tao na napuntahan namin, yun ang sinabi kong may mission, kaya hindi na naganap yung mas drastic na magaganap dito sa ating community. And if you remember. Hindi ko makalimutan pastor dahil sa pamamalagi ko kasi sa sa nag-BIP, marami tayong nakikilala na kasi pag nagmi-meeting, mayroon nakikilala tayong mga aid nila. Kaya yun, kinuha ko yung mga number. Kaya nung sinabi mo sa akin, pastor, binigay ko kaagad yung Tama. Tapos ang ginawa sa amin, doon sa isang sangay ng gobyerno, sinamahan tayo ng isang agent at medyo napakalaking goodness of God sa atin na maraming na-prevent na di ka nais-nais. At yun naman, 2 kayo actually. Si Brother Jim naman yung isa. Kaya lang si Brother Jim, meron naman siyang pamamaraan na kakaiba na para bagang ang nakita ko lang parang handang tumulong, handang tumulong. Kasi yung goodness, goodness of God, nakita ko sa inyo yun. Tsaka si Minister Jeff Haros, 1 linggo niya akong sinamahan para lamang sa, yun yung mga kabutihan. Kayo, naaalala niyo ba yung mga kabutihan ng Panginoon Diyos na naganap sa buhay niyo? Yung kabutihan na nagmanifest sa mga kakilala, kapatiran na nagawa sa atin. Huwag nating kakalimutan yun. Yun yung gratitude, yung goodness. Yung goodness kasi na communicable attributes of God, it is pag sinabing goodness, the rightly ordered motivation behind our desire to act well. And it prioritizes what God desires. Ayun.
So, pinaprioritize what God desires. So, yung kabutihan na communicable attributes of God, hindi natin pwedeng mapantayan yung goodness ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Pero in many ways, pag tinignan mo yung goodness na iba yung goodness tsaka kindness, di ba? Pero yan ay bunga ng Espiritu Santo. Amen. At yun naman ay, ang kabutihan naman natin was imputed to us by God, by justification. So now, tayo naman ay lumalakad ng may kabanalan by the grace of God. So yun yung naalala kong hindi ko na masyadong ma-elaborate. Kayo, basta yung ano ba yung pinaka-latest na kabutihan na nagawa mo? Ako, ikaw, Minister Jeff, bago yung ating incommunicable attributes of God, ako pinaka-lately magkakasama tayo, meron kasing hindi naman siya namamalimos o nanghihingi, pero meron siyang isang bagay na pwede niyang maibigay at matulungan kasi yun lang. Para bang kahit naman hindi ganun kalaki, yung bang pandagdag matrikula, para bagang pwede ko sabihin, teka muna, medyo hindi ko ata kaya, medyo ganito. Pero hindi sa pagmamalaki, di ba kayo rin minsan meron kayong mga parang inherent na rin, na parang, halimbawa sa'yo, siguro may nag-share sa akin, sabi nung isang nag-share doon sa isang fellowship natin, meron tayong gamit na parang hindi tumutunog or something. Alam mo, may nag-share sa akin, meron palang isang kapatiran na meron siyang gift. Ni-repair niya yung dapat i-repair, tapos yung kailangan na gamit para dun sa gawain, inabunuhan niya siya, hindi niya sinisingil. Parang, siyempre gusto niya yung ating awitan, so on and so forth. So, pag nakita mo yung kabutihan kasi yun for the glory of God. Kaya tayo nag-aaral ng communicable tsaka incommunicable attributes of God para to know more or to have a deeper understanding of who God is so that we can see His glory in our lives. Yun talaga yun. Kaya tayo nag-aaral. Tapos makikita mo ngayon yung kaluwalhatian ng Diyos, di ba? So yun yung nakita ko, may nag-share sa akin, fresh ba? Para lang nakakatuwa lang marinig na marami pa rin mga kabutihan na maliliit na bagay na everyday na, yun nga lang pag-uwi mo, kasi meron akong nakita doon sa post, ang sabi, a clean home is a happy home. So, kasi di ba meron kang napuntahan, gusto mong i-share yung sa medyo madumi, ganito, tapos pagpe-pray, di ba? O paano mong nasabi ang kabutihan ng Diyos doon? Briefly, sinare mo lang sa akin yesterday. Thank you, Lord. Yun nga po, noong Saturday, assign po ako sa Thursday, assign po ako sa Hala-Hala. Kasama ko po yung mga senior natin sa East. Yung isa ko pong ninang doon ay heart's desire niya na yung isa nilang kapatid mapuntahan, no? Kasi marami silang naririnig, marami silang nababalitaan doon sa isa niyang kapatid. So ngayon sabi niya, Minister Jeff, kailan ka ba available para mapuntahan yon at masamahan mo kami, yung aming kapatid? Sabi ko, ang prayer meeting ko po sa Friday, Nova Town. Sa Saturday, po ako sa Talim, tsaka sa Antipolo. So, pwede po ako ng after po nun. Natuwa siya. So, ngayon sabi niya, pwede mo ba kaming samahan? Sige po. Akala ko lang, pagpe-pray yung kapatid.
So di pumunta po kami doon sa, yung kapatid nila, dinala doon sa bahay ng isang anak. So doon kami nag-pray, kwentuhan sila, tapos pinakain kami. Maya-mayang konti, naiba na yung kwentuhan, napunta na sa mga sa mga evil spirit, doon sa mga duwende, kasi meron daw silang, doon sa isa nilang bahay, doon sa lumang bahay, ang dami raw nararamdaman. So ngayon, sabi nung isang lola, okay ba tayong pumunta doon? Doon tayo magpe-pray. Sabi ko, okay po ba sa inyo na pumunta po tayo doon? Kasi battle po yan. So, yung iba, sasama rin. Sabi ko, kung ready po kayo, pupuntahan po natin. Pero magpe-pray po muna tayo dito bago tayo pumunta doon kasi kinuwento nila, ganito ang nakikita. Pwede ko po ba sabihin yung nakikita? Sabi nung isang anak, brother, yung aking anak, nakakita raw ng isang matangkad na lalaki na walang muka. Tas minsan may pumunta doon sa harap, may nakita na lumabas na lalaki galing kwarto na matangkad. Abot sa kesame yung tao. Sabi ko, pupunta po ba tayo? Kayo po, pupunta po ba kayo pag gano'n? Pero sabi ko, Nay, magpe-pray muna po tayo. Tapos lahat ng ating mga shortcomings, hingin natin ng tawad kay Lord bago tayo pumunta doon. So yun nga po, natuloy kami, pumunta kami doon sa bahay. Yung pagdating namin doon sa bahay, nasabi pa nung isang lola, na ang mga evil spirit tumitira sa madudumi, sa madidilim. Ganun nabasa ko, a clean home is a happy home. Kasi nananahan sa mga madudumi ang mga masasamang espiritu. Kaya kailangan malilinis ang lugar. O kwento mo na yun nasa ating. Ayun na po. Pagpunta ko doon, sabi nga nung anak, naku, paano yun? Yung aming bahay, madilim, magulo. Pagpunta po namin, ganun nga. Ang daming nakadisplay, ang daming mga abubot na ayaw ipatapon ng nanay. Siyempre, yung mga matatanda sa una, di ba, mahilig mag-ipon ng gamit. Na pantapon na, iipunin pa, ayaw ipatapon, hindi po namin magalaw. Kasi pag daw ginalaw, magagalit yung nanay. So hanggang sa nag-pray po kami, pinuntahan ko yung isang kwarto, pinag-pray namin. Tapos maya-mayang konti, sabi nung isang anak, brother, doon po sa isang room, doon po nakikita. Para ako, pupunta ba ako? Alam niyo, pagpunta ko, kakaiba talaga yung naramdaman ko habang nagpe-pray ako. Na nangapal yung aking tas yung buhok ko parang ang kapal-kapal. Sabi ko, meron nga. Kaya after naming mag-pray, tapos pinag-pray namin niya, sabi ko, nasaan niyo po yung anak niyo na na nakakakita. So, pinag-pray ko yung bata, tapos sabi ko, pagka may nakita ka pa, tatawagin mo ang name of Jesus. Kasi ang evil spirit, takot sa name of Jesus. Kaya dinala natin ang gawain dito para yung mga evil spirit umalis. Pero ang gagawin natin, uumpisahan nyo, maglilinis. Yeah. Naalala mo tayo, si Arnold, alam to sa Baguio. Akala mo si Arnold yung nandun. O ikaw pala tulog na, pero may nakita doon sa likod natin. You remember? Tulog na pala si Minister Arnold. Panahon yun ng nanonood ng sikat yung Ruby. Opo. Di ba? Naalala mo yun? Opo. Kami rin doon sa loob. Oo, grabe. Kaya pagka yung hindi na natitirhan, madilim, tapos basta doon nanitira sa mga madudumi. Kaya natuwa ako doon na a clean home is a happy Ngayon, home. ang po, Pastor, nung tinanong nung aking ninang tsaka nung kapatid, tuloy na ba yung ating gawain dito? Pumayag naman. Ayan. So, masisimula na po yung prayer meeting. Ayan. Yung kabutihan ni Lord, tayo magiging instrument para yung mga tao ay pag naabot ng salita ng Diyos ay magkakaroon ng pagbabago na Amen. sa ating Panginoon Diyos. Bago mo simulan tong yung iyong incommunicable attributes of God, batiin muna natin yung mga may kaarawan. Ayan. Amen.
Sino kaya ang may kaarawan sa araw na ito? Ayan. July 11, 2024. Happy birthday, Sister Cristina Rayray, Sister Dolores Agustin, Brother... doon muna tayo. Si Brother Rafi Ginto. Ayan, Brother Rafi. Ay, sa ano yan? Sa Kabanatuan. Ay, milagro Paring yan. Rafi, opo. Milagro Grabing yan. himala ni Lord yan. Grabe yan. Si Brother Jarjolin. Harjolin. Yan. And Sister Abon Sahol. Yan. Happy birthday po mga kapatid. And happy anniversary kay Brother JM and Sister Joanne Vizcara na ngayon ay nasa ano na? New Zealand? New Zealand. Grabe naman. Si pangalan anak nila? Si Isa, no? Kita mo doon, namamasyal na. Felicity ba yan? Felicity po. Opo. Oh. Ayan. Tapos kay Brother Mando and Sister Loring Concha. Oh, biyena ni ano yan, ni The Apple of the Eye. Brother Mando. Thank you, Lord. Ayan. Happy birthday. Happy birthday po, mga kapatid. Ayan. Brother Bong, pasok. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, mga Happy kapatid. anniversary sa inyong lahat. Maligayang kaarawan, mga kapatid. Amen. Ayan. Meron po tayong mga announcements, Pastor. Okay. Una, sa Baguio Anniversary. Ayan, magaganap po ito on August 24, 2024 at the City Lights Hotel and everyone is invited. Ayan, everyone. Full payment is needed upon reservation. You may coordinate with Sister Pritzy Lailo, kay Sister Pritz po. Ang kanyang GCash account is 0917-559-4283. Yan ang kanyang GCash. Kindly send her a screenshot. No? Screenshot niyo po mga kapatid of your payment on her FB Messenger. Ang deadline po of reservation or payment is on August 2, 2024. Tentative start of program is at 11 a.m. followed by an unlimited merienda. Ba? Yun ang masarap dyan. Buffet. Penthouse. 1 to 4 p.m. Ang adults po ay 260 ang food. Plus 40 venue. Total ay per head ay 300. Sa kids naman po, 3.1 feet to 4 feet ay 180. Sa infants, 3 feet below yung ano, ayan. Free po, free. Saan na ba tayo? Ayan. Yung pangalawa namang announcement, Family Affair, Foundation Day, and album launching. Kailan po magaganap? October 26, 2024, 2 p.m. at SM South Mall Events Center. Amen. Yan ang ating mga announcement. Ngayon po, meron tayong repeat new song of the week, Our God Forever, composed by Sister Connie Caudilla. Sino kayang umawit?
each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you've always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will become our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will become our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be good. Our God forever. You were eternally God and
God forever. Our God forever. Our God forever. Amen. Thank you, Lord. Ayan, Brother JJ, thank you, Lord, sa napakagandang awitin. Ayan. Ayan, malapit ng... Malapit na ang kanyang wedding. Sa 17. August 17 po. 17. Ayan, thank you, Lord. Kung di ako nakakamali, ha? Opo. Ayan. Ayan, mukhang hindi naman po. Okay. Ito na tayo sa incommunicable attribute ng ating Panginoon Diyos. Minister Jeff. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon at magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan. Pwede bang ngitian muna natin yung ating mga katabi dyan? At sabihin natin, ako'y punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Ayan. Ayan. Kayo po ba mga kapatid na mga nandyan sa inyong tahanan o nasa sakyan o nasa trabaho, puno din po ba kayo ng pagpapala ng Diyos? Ayan. Mahirap pag puno no? Hindi mabigkas. Ayan. Purihin ang ating Panginoon. So sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ito nga po yung tinatawag na attribute, no? O katangian ng ating Panginoon. Ang isang katangian ng Diyos, yung tinatawag na infinity, no? Infinity. Or tinatawag din siyang infinite, no? Kasi tayo ay finite. Si Lord, infinite. O infinity. So bago tayo po magpatuloy, nais ko pong basahin dito sa Awit, chapter 90, verse 2. Ito po yung ating scripture sa umagang ito, Psalm 90, verse 2. Yan, sa Tagalog po, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Sa Psalms 145, verse 3. Yan, tingnan po natin mga kapatid. Verse 3 sa Psalms 145. The Lord is great and is to be highly praised. His greatness is beyond understanding. Ganda, no? Yan. Kakantahin po ba natin yan? Meron tayong awitin niya, Sister Sally, no? Amen. Sige, ito. Sige nga. Sige. Ayan, sige. Oh, yan. Ayan. The Lord is great, and the Lord is great and to be highly praised. The The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. From the beginning, The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed,
not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name, we glorify your name, we exalt your name forever. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan ang ating Panginoon, no? Kaya dito po sa ating pag-aaral, sabi ko nga, gusto kong ulitin yung verse 2 ng Psalm 90. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. No? Ano po ba sa Tagalog ang infinite? Walang hanggan, walang katapusan, no? Grabe, parang hindi mo kayang matarok ng isip. Para bang yung, halimbawa, kaya mo bang sukatin mula yung sa lupa hanggang doon sa langit? Di ba parang pag inisip mo, na sumagi na ba sa isip nyo na sukatin yung distance noong lupa at saka langit? Parang wag mo nang hayaang sumagi. Kasi wala namang makakasukat. No? Walang makakasukat noong distansya, noong lupa, at noong langit. Parang pag inisip mo, pag sinabing infinite or infinity, parang hindi kayang makontamina ng ating kaisipan. Unlimited by boundaries or restrictions. Ayun. At ang isa pang ibig sabihin ng infinity means that God has no limits. No? There's no more or less with God. There's no more or less with God. There's no beginning or no end to God. No? Walang simula, no? Walang wakas. God is without limitations. God is without termination. Kaya kung ating mapapansin dito, gusto kong bigyan ng pansin itong yung infinity means that God is never limited, no? So ano yung hindi limitado sa Diyos? So dito meron po akong nakuhang pag-aaral. 4 po ito. Una, pagdating sa karakter ng Diyos. His character, His power, no? His knowledge, maging ang Panginoon, hindi siya subject sa time, sa space, at sa distance. So, pag tinignan po natin yung karakter, kanina pa pong binabanggit, no? Yung pagdating sa goodness, no? Hindi lang sa goodness, hindi lang sa kabutihan ng ating Panginoon, maging doon sa kanyang kabanalan, no? Maging doon sa kanyang pag-ibig. Kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos, walang katapusan, no? Walang hanggan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maging yung kanyang kabanalan, no? At pagdating sa kabutihan ng ating Panginoon, ang Diyos po ba ay mabuti sa atin? Amen. No? Ginamit ko dito yung perfect love kasi ang pag-ibig ng Diyos ay perfect. Doon sa awit 136, verse 26, ito po yung nakalagay. Awit 136, verse 26. Tingnan po natin ito. Awit 136, verse 26. Yan. Tingnan ko lang po bago tayo magpatuloy. Awit 136, verse 26. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. No? Yun ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang kanyang katangian, ang kanyang
kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabanalan ay walang katapusan. No? Hindi natatapos, hindi nauubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba, kung iisipin po natin, kahit tayo ay patuloy na lumayo, di ba, minsan tayo nakakalimot sa Panginoon, minsan hindi tayo nagiging tapat kay Lord, pag humingi ka, binibigay pa rin. Di ba, ganun ang Diyos. Tapat ang Diyos sa atin, kaya pag tinignan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kabutihan, talagang masasabi mo walang hanggan. No? Walang katapusan sa buhay natin. Ang katapatan ng ating Panginoon. So, hindi lang yun mga kapatid. Yung kanyang power, no? Yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga ang ating Panginoon, siya yung omnipotent God. No? God is all-powerful. No? Hindi lang siya basta mighty, almighty God. No? Makapangyarihang Diyos. Di ba pag sinabi pong makapangyarihan, walang hindi kayang gawin. No? Lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Katulad sa Luke 1 verse 37, "For there is nothing that God cannot do." No? Wala pong bagay na hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Dito po sa Jeremiah 32 verse 17, ito po yung nakalagay. Si Jeremiah ay nananalangin. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Pwede po bang sabihin niyo sa katabi niyo, walang bagay na mahirap para sa Diyos? Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Di ba, katulad nung ating nung pag-aaral po natin ng Monday, kung ating matatandaan, di ba pag inisip mo, doon sa likod mo, sa likod nila, merong humahabol. Sa harap nila, walang daraanan. Anong mangyayari? Sinong makakaisip na kayang hatiin ang dagat? Ang nahahati lang lupa. Di ba? Sa magkakapatid. Sa iyo to, sa iyan. Pero yung dagat, wala pong makakaisip na hatiin ang dagat. Pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Anong sinabi lang ni Lord kay Moises? Itapat mo yung iyong tungkod. Imagine, tungkod, itatapat, tapos mahahati ang dagat. Ganun ang ating Panginoon. Di ba sa pamamagitan lang ng salita, nalikha ang lahat ng bagay. Doon nga sa awit 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila'y gumaling. At naligtas sila sa kapahamakang sana'y darating. Imagine, anong meron ang salita ng ating Panginoon? So, pag tinignan mo, grabe yung salita ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. No? Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya kung ang Diyos ay makapangyarihan, hindi ka ba aasa sa Kanya? Hindi ka ba mamamangha sa Kanya? Sa ginagawa sa buhay natin? Ako nga po, nagpapasalamat kay Lord. Kasi noong magbabakasyon po yung aming mga anak, nag-message na yung school, na malapit na ulit ang enrollment. Imagine, hindi pa nagbabakasyon, malapit na po ulit ang enrollment. Ngayon, kung dito po papasok ang mga anak nyo, kailangan ng reservation. So, merong reservation para panigurado na doon ulit papasok. Ngayon, doon sa message, nakalagay, nagtaas din sila ng tuition. Anong gagawin mo? O di hingi ka kay Lord, no? Magpe-pray ka, papairali mo na naman yung iyong faith. Sabi ko kay Sister Maricho, anong gagawin natin? O di hingi kay Lord. Alam nga namang sa'yo. Kay Lord. Kay Lord di hingi. Alam nyo, ang bait ni Lord. Kasi, doon sa Bulacan, merong isang brother. Sabi sa akin, Brother Jeff, nahihirapan ako sa paluwagan ko. Pwede bang hatian mo ako? Sabi ko, magkano po a week? Ganito. Sige po. Yun agad sagot ko, sige po. Tapos ang sweldo natin sa May 12. May 12. Sabi ko, sige po. After po ng sweldo, maghuhulog pa tayo.
Natural. Hindi, akala ko po pagkasweldo, hindi na maghuhulog. Hindi, maghuhulog pa rin. Maghuhulog pa rin. Pero alam nyo, nakakatuwa si Lord. Sabi ko kay Sister Maricho, huwag ka naman problema sa sa reservation. Parang ang lakas ng loob ko. Sabi, bakit? Kumilos na si Lord. Bakit? Basta. Hindi ko pa sinasabi na meron akong sinalihang paluwagan. So, yun. Thank you, Lord. Dahil pag kuha ko ng pera, binigay ko sa Kanya. Oh, meron na tayong pang-reservation. Pero alam nyo, mas mabuti ang Lord. Kasi di ba tayo, ano yung April pagka sa mga BIR? Siyempre, pagka ganon, merong mga client, Sister Marichu. Kaya, glory to God, noong nung April, sabi niya, mag-pray ka na bayaran agad tayo doon ng mga client ko. So, glory to God, kasi talagang ang Diyos makapangyarihan. Pag umasa ka sa Kanya, hindi ka bibigoin ng Diyos. So ngayon, yung amin po mga anak, naka-enroll na. Yung tuition tumaas, pero lagi nating tatandaan, magtaasan man ang mga bilihin, ang mga presyo, laging itataas ng Diyos ang pagpapalang ating tinatanggap. Kasi makapangyarihan yung Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? So, ang ating Panginoon, hindi lang yung sa karakter, hindi lang doon sa kapangyarihan, hindi lang siya all-powerful, mga kapatid, maging sa knowledge. No? Kaya nga, omniscient ang ating Panginoon. God is all-knowing. Doon sa Isaiah 55, verse 8, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. God knows everything. Sabi sa awit 147, verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Kaya yung awitin, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo. Di mo masusukat. No? Alam ng Diyos maging ating future. No? Di ba tayo minsan ang tingin lang natin, dyan lang, sa pader. Hindi natin alam kung ano ang nasa likod ng pader na yan. Pero ang Diyos, alam kung ano ang nasa likod ng pader na yan. Maging ang ating kinabukasan, hawak ng ating Panginoon. Sa Psalm 16, our future is in the hands of God. No? So alam niya. Kaya yung laging sinasabi sa atin, hayaan mo lang na masunod, maganap sa buhay mo, ang kalooban ng Diyos. Huwag mong ipilit ang gusto mo sa Diyos. Hayaan mong ang gusto ng Diyos ang iyang mangyari sa buhay mo. Kasi alam niya, maging yung ating kinabukasan. No? Sunod, ang ating Panginoon, hindi lang siya subject sa hindi siya subject sa time, sa space, sa distance. Di ba pag inisip po natin, halimbawa, dito po tayo nagdasal, nagpray. Pinagpray natin, nasa ibang bansa, nasa probinsya, maaabot kaya? Nung prayer? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, maaabot ba? O, sagutin nyo rin, maaabot. Abot nung panalangin, pag inisip mo, di ba, ang dami-daming tumatawag, ang dami-daming nagpe-pray, naririnig kaya ako? Naririnig tayo kasi si Lord, hindi subject sa space, hindi subject sa time, hindi subject sa distance. Wala nga katapusan eh. Hindi mo nga kayang sukatin eh. Ganun ang ating Panginoon kasi omnipresent siya. No? Omnipresent, God is everywhere. Sa Jeremiah 23:23, I am a God who is everywhere and not in one place only. Di ba pag tinanong mo yung bata, meron bang Diyos? Ano sagot ng bata? Opo. Nasaan? Nasa langit. Ang alam lang ng bata, ang Diyos ay nasa langit lang. Pero kapag patuloy tayo nag-aral ng salita ng Diyos, patuloy nating nakilala ang Panginoon, lumalim ang ating ugnayan sa Panginoon, hindi ka lang mapapaniwala na nasa langit lang ang Diyos. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nga wala raw makapagtatago sa Panginoon.
ang buhay natin ay hayag, transparent sa Panginoon. Meron nga isang sister, siya po ay napasama na sa ganitong gawain. Ngayon, dumating yung kanyang mga kaibigan. No? Sabi niya, sama ka naman sa amin. Ang tagal-tagal na nating hindi lumalabas. Sabi niya, busy kasi ako eh. Uma-attenda ako ng mga prayer meeting. Minsan lang naman to. Nangyari, napasama po siya. So ngayon, nung nandun na po sa isang bahay ng kaibigan, ginawa na nila yung dati nilang ginagawa. Nagpapatas na ng hollow blocks. Alam niyo kung ano yon? Madyong. Maya-mayang konti, nanonood lang po siya. Yung isang kaibigan niya, nagpunta ng restroom, sabi sa kanya, ikaw muna ang maupo. Sabi, hindi. Baka may makakita sa akin. Ikaw naman, tayo-tayo lang dito. Tumingin ka sa kanan. Tumingin siya. O, di ba wala? Tumingin ka sa kaliwa. O, di ba wala rin? Tumingin ka sa likod. O, di ba wala rin? Nalimutan niya, tumingin sa taas. Hindi niya namalayan, nakaupo na siya. Nanalo pa. Nanalo pa siya. Alam niyo, habang naglalakad siya pa uwi, parang convict siya. Sabi niya, ba't ko nagawa yun? Alam niyo, pagpasok niya ng bahay, pagtingin niya doon sa Bible niya, ang liwa-liwanag, nakabukas yung Bible niya. Kinuha niya yung Bible. Alam niyo kung saan nakabukas? Jeremiah 23:23. Ako ang Diyos na nasa lahat ng dako. Kaya sabi niya, Lord, sorry po. Hindi ko na po uulitin. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Can we say amen? Amen. Ngayon, sabi po dito sa ating pag-aaral, tayo, meron tayong 5 senses. Ano po ba yung 5 senses? Seeing, smelling, tasting, hearing, tapos, touching. No? Ano? Touching. 6 daw sabi nila. 6 po. Ano po yun? No sense. Sorry, Lord. Nonsense. Nonsense. Okay. Ayoko. Naku, sorry. Pero parang, dito, sorry. Okay lang po. Nakapagbiro ako. Ha? Oo nga. Oo nga. di ba, oo nga. seeing? Pero yung binigay sa ating senses, parang lahat yan, limitado. Halimbawa, yung mata. Lumalabo. Yung tatay ko nga po nagpa-check, kailangan ng operahan yung mata. So lumalabo yung mata. Kaya minsan, ang mata, 2. Hinahanap yung isa, kung saan hinahanap, yung pala nasa ulo. Huwag mo ilagay sa ulo, lagay mo sa mata. Kasi para sa mata nga yan Di ba? So, lumalabo yung mata. Yung ilong, yung pang-amoy, nawawala ang pang-amoy. Kaya pag nawala na ang pang-amoy mo at ang panlasa mo, delikado na yan. Yung tenga, humihina. Di ba, Brother Ernie? Minister Ernie? Humihina yung pandinig. Yung nanay ko nga po tumao sa tindahan, ang binibili yata, shampoo. Ang ibinigay, chichirya. Kaya sabi nung kapatid ko, palitan niyo si nanay doon, malulugi ako. So yung tenga natin humihina. Maging yung ating kamay, ako kamumutor ko, minsan namamanhid na yung kamay ko. Minsan yung hawak ko nabibitawan dahil hindi na makagrip ng mahigpit. Humihina. So walang permanente. Yung buhay natin, di ba yung buhay namamatay? Di ba yung buhok na uubos? Yung pera na uubos? Walang permanente, si Lord lang. Ang Panginoon lamang ang permanente. So, ang Diyos, siya ay omnipotent, omniscient, and omnipresent. No? Walang katapusan ang ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos? Hindi natatapos? Naniniwala rin po ba tayo, mga kapatid, na ang pagpapala ng Diyos ay walang katapusan? Ako naniniwala dyan. Alam ko tayong lahat naniniwala. Di ba sabi sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanang hindi mauubos.
Ipagkakaloob niya ang inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam nyo, merong doon sa 2 Kings 4, natandaan nyo yung babaeng balo? Di ba namatay yung kanyang asawa? Kaya nga balo eh. Namatay yung asawa. Ngayon, merong 2 anak. Ngayon, yung kanyang asawa, may utang. May utang. Ngayon, ang magiging pambayad, yung kanyang 2 anak. Sino ba namang nanay na gustong makita ng kanyang anak ay naghihirap? Wala pong nanay na ganun. Kaya minsan nga, parang sasabihin mo sa nanay, ano ba naman kayo? Kasi para bang may pamilya na yung mga anak, pag nakitang naghihirap, siya pa yung tutulong. Ganun ang mga nanay. No? Ganun ang mga nanay. Ngayon, anong ginawa ng nanay? Lumapit sa propeta ng Diyos. Diba lumapit siya kay Eliseo? Ano pong gagawin ko? Humingi siya ng tulong. Ngayon, sabi ni Eliseo sa kanya, ano bang magagawa ko sa iyong tulong? Anong tanong ni Eliseo? Meron ka bang langis dyan? Anong sagot nung nanay? Meron po, 1 bote na lang. Di ba? Only one. 1 bote na lang. So sa kanya, 1 bote na lang yung langis. Ang sabi ngayon ni Eliseo, pumunta ka sa mga kapitbahay mo. Manghiram ka ng mga lalagyan ng langis. So, di ba ginawa niya? Tapos, after nun, pumunta ka sa silid, sama mo yung mga anak mo, lagyan mo ng langis yung mga lalagyan. Di ba lahat ng lalagyan, napuno ng langis? Tapos humihingi pa nga siya eh. Yung pala, ubos na yung lalagyan. Di ba ubos na yung lalagyan? Ngayon, nung bumalik siya kay Eliseo, sabi niya ngayon, sinalaysay niya yung pangyayari. Sabi ngayon ni Eliseo, pagbili mo yung mga langis, bayaran mo yung mga utang. Grabe yung no? Yung wisdom. Tapos, yung matitira, pasimula ng inyong kabuhayan. So, ibig ko sabihin, yung kaisipan ng tao, parang 1 bote lang, sabi nung yun lang meron siya. Pero sa Panginoon, ang kanyang blessing, kaya nga more than enough. No? More than enough ang pagpapala ng Panginoon. Naalala nyo rin yung feeding of the 5,000? Imagine, 5,000 ang pakakainin. Nung tinanong ang mga disciple, anong meron dyan? Sagot ng mga disipulo, meron ditong 5 tinapay at 2 isda. Kung sarili natin pong kaisipan ng ating paiiralin, paano po magkakasya sa 5,000 ang 2 isda at 5 tinapay? Kung tayo po yung nandun, ano kayang gagawin natin? Parang sa amin pong 3, kulang pa yung 2 tilapia. 2 isda. Tilapia tuloy. Hindi ko na alam kung tilapia yun, mga kapatid. Kulang pa sa amin. 5,000. Ano pong ginawa ng mga disciple? Ibinigay kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Itinaas at tumingala sa langit. Nagpasalamat, nanalangin. Parang yung pag-aaral natin nung Monday. Lift up your eyes to God. Tingnan mo ang Diyos. Hindi yung sitwasyon mo. Kasi pag tumingin ka sa Diyos, may gagawin ng Panginoon eh. So yung nung ibinigay sa kamay ng Diyos, pinasalamatan at nanalangin, ang sabi ngayon ng Panginoon, ipamahagi. Nakakain po ba lahat? Sumobra pa. Pag inisip mo, paano sumobra? Nung inipon, nakaipon pa sila ng 12 basket. May take out. Take out pa. Take out. May take out pa. Nag-take out pa sila. Ang nakita ko po dito, yung little, pag nilagay natin sa kamay ng Diyos, Become much. nagiging much. Kaya anong meron ka ngayon? Maliit ba yan? Huwag mo sabihin maliit. Pasalamatan mo kay Lord, kapatid. Ibigay mo kay Lord. Pararamihin niya ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, God is more than enough. Hindi siya natatapos. Hindi nagkukulang. Ganyan po ang ating Panginoon. Can we say amen? Amen. Kaya sa umagang pong ito, alam ko na ang Diyos, walang katapusan. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. He is the Amen. same yesterday, today, and forever. In Amen. Jesus' name.
Amen. Ano, ha? Hallelujah. No, Minister Jeff, pinag-aaralan natin tong communicable, incommunicable attributes of God. So, wag manatiling knowledge. What would be our response? Ano, ha? So, alam mo, nalaman mo. So, ang cost, ano ngayon ang dapat nating gawin? Pwedeng napag-aralan. So, yung salitang revere, worship, trust, praise God. So, yun ang ating pagtugon. Pag sinabing revere, deepest respect sa ating Creator, di ba? Kaya ako naman nabanggit yung no sense or nonsense. Kasi minsan, yung buhay na almawan, na kay Lord na tayo, pero pag tinignan mo, parang senseless yung buhay dahil para bagang ang pamumuhay niya ay labag sa kalooban ng Diyos. Walang sabihin nating pagtalima sa kalooban ng Diyos o sabi kasi ng iba, ang holiness ay napaka-imposible. Pero yung life natin, wag sanang maging walang sense, ano? Because Christ has died for all our sins. Na yun, tinanggap natin si Lord. So yung severe, or revere rather, revere, means deepest respect. Kasi dinidisrespect mo na minsan ang Creator, knowledgeable ka sa kanyang incommunicable attributes, pero yung maaaring pamumuhay na nakasang-ayon sa takbuhan ng mundo, kaya nga sabi ni Brother Joven kanina, ako rin naman nandun sa ganong klase. Ngayon, nalaman ko ng kabaitan. Tsaka, kung tutusin, yung sinabi mong omni, sa Latin yun, all. So, sa iba, bad news yun. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng Diyos yung ginagawa mo, na yung life mo, parang wala ng sense. So, pero minsan tuloy-tuloy pa rin, di ba? Pero alam mo naman na omniscient siya, knowledgeable siya. So, it will move you to revere, deepest respect. It will move you to worship God. Amen. It will move you to trust God, sabi mo nga. And it will move you to praise God. You will see His glory. Amen. Hallelujah. Brother Juben. Amen. Amen po, Pastor. Amen. Mga kapatid, abangan nyo. Thank you, Lord. Tomorrow, ang ating GMJ, then Saturday, Sunday, kita-kita tayo sa gawain everyday. God bless us all, and the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Bless Lord. po, mga kapatid. Remember